Balitang pambansa, may mga kumakalat daw na balita na nasa China na ngayon si Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga abogado ng pastor na posible daw na nasa China nga si Quiboloy, pero hindi niya ito makumpirma. Kumpiyansa naman ng PNP na hindi pa nakalalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. Nahaharap si Quiboloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan nagtatago ang pastor, pero secret daw at hindi sasabihin. Nilinaw naman ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Pero panawagan ng PNP, huwag gawing biro ang kaso ni Pastor Quiboloy. Hindi pa rin nagpaparamdam si Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos hindi magpakita sa pagdinig ng Senado noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ng kampo ng alkalde na dumadaan sa matinding stress at anxiety ang alkalde dulot pa rin ang mga nagdaang hearing. Kasalukuyang iniimbestigahan ang umano'y pagkakasangkot ni Mayor Go sa iligal na pogo. Nabuking na rin sa Senado ang tunay na pagkatao ng alkalde, kahit pa sinabi nito sa mga naunang pagdinig na lumaki ito sa farm at homeschool lang. Ayon sa legal counsel ni Mayor Go na si Attorney Stephen David, sa panayam po ng programang ito mismo, sinabi niyang kinukumbinsi niya ang mayora na dumalo ulit sa mga pagdinig ng Senado. I'm sure nasa Pilipinas siya, pero hindi ko alam kung specifically kung saan location ng Pilipinas. Kasi kahapon kausap ko, inassure niya ako na dito lang naman siya sa bansa. Gusto ko talaga humarap siya kasi kung i-detain ba siya, ito naman, i-detain lang siya para magsalita. Hindi naman para parusahan. So, ang concept kasi ng court, ay ng Senate, dahil lang hindi mo masunod yung kanilang kahilingan, maging resource person ka ngayon. Kung ma-arresto siya, hindi naman natin pwede sabihin hindi posible, posible, maka-powerful na patas. Pwede magsalita siya. Yan ang tinig ni Attorney Stephen David, ang legal counsel ni suspended Mayor Alice Go. Samantala, hindi inaprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas kaugnay ng mga reforma sa Philippine National Police o PNP. Sa kanyang veto message sa Senado, sinabi ng Pangulo na wala siyang nakitang bahagi kung saan mas titiyakin ang pananagutan ng mga pulis. Suportado naman daw ng Pangulo ang planong modernisasyon ng PNP pero dapat daw itong umayon sa Civil Service Regulation at Salary Standardization Policies ng pamahalaan. Sina Senator Bong Revilla at House Speaker Martin Romualdez ang mga pangunahing may akda ng naturang panukalang batas. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.